Balikan po natin yung balita tungkol sa pagpatay umano ng isang US Marines sa isa nating kababayan sa lungsod ng Olongapo. Hanggang ngayon, wala pang impormasyon kung alam na ni Private First Class Joseph Scott Pemberton na suspect siya sa pagpatay kay Jennifer o Jeffrey Laude. May reklamo na pong forma na inihain sa kanya. Hindi pa natin alam kung pati yan ay alam niya na. Mula sa lungsod ng Olongapo, nakatutukway si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, hindi pa rin nga nakakausap ng PNP si Private First Class Joseph Scott Pemberton kahit na nga may reklamo ng isinampang murder laban sa kanya sa pagpatay sa Transpinay na si Jennifer Laude. Nakipag-ugnayan daw ang Olongapo City Police sa US authorities para sana makapasok sa USS Peleliu na nakadaong ngayon sa Subic Bay Freeport kung saan sinasabing nakadetain ngayon si PFC Joseph Scott Pemberton pero hindi raw napagbigyan ang PNP. Pero alam na ba niya na may reklamo sa kanya? Hindi ko masasabi yan kasi hindi ko naman nakausap si Pemberton. Hindi naman daw totoong umakyat ng USS Peleliu ang hepe ng Olongapo Police dahil batid naman ng pulisya ang proseso alinsunod sa Visiting Forces Agreement. Negative. Wala. Kasi hindi tayo pwedeng pumunta doon na at magkakaroon pa tayo ng nasa jurisdiction issue kasi diyan sovereign ho yun. We have requested pero hindi tayo nagpaan kasi nasa itaas na po kasi yung ganyang usapin sa itaas na po. Noong linggo, nakita na ng GMA News sa mga taga Naval Criminal Investigative Service o NCIS na kasama ng Olongapo Police sa mismong crime scene. Narito pa sa SBMA Seaport ang mga barko ng Amerika, kabilang ang USS Peleliu. May clearance ng umalis ang 3 ibang barko. Nakaalis na ang USS Germantown kaninang umaga. Ngayong hapon naman, naglayag na ang USS Carl Brashear. Ang sigurado raw, may iwan pa ang USS Peleliu. Bumisita naman ang mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Olongapo Police. Gusto raw makatulong ng CIDG para masigurong hindi guguho ang reklamo sa sundalong Amerikano sakaling mag-back out ang mga saksi. Ang pangunahing saksi kasi na si Barbie na positibong kumilala kay Pemberton sa photo lineup, hindi pa nagpapakita. Case conference para malaman namin kung saan napupunta yung... Ano sir yung guidance na binigay niyo sa kanila sa city? I-strengthen namin yung case. Magdadagdag pa ba tayo ng witness? Ano ba mga nakita niyo? Iyan, ganito, CSITG na. So kahit hindi nagpapakita si Barbie, ready siya na tumulong, sir? Ready kasi naman yan papatawag naman po yan sa piskal pagka pinatawag. Po. Aten daw si Barbie, sir? Atin yan. Sasandal din ng pulis sa 13 ebidensya na nakuha sa Room 1 ng Cellzone Lodge base sa after SOCO report ng Olongapo City Crime Lab, kabilang sa na-recover ang blood sample, 2 piraso ng kondom, latent prints, urine sample, hibla ng buhok at swabs mula sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Pero ang kailangan pa rin daw makakuha ng standard specimen mula kay Pemberton para malaman kung tugma ang kanyang DNA. Bumuo na ng Special Investigating Team ang Olongapo City Prosecutor's Office na pamumunuan ni State Prosecutor Emily Fe de Jesus. Mike, habang wala pa nga yung standard specimen mula kay Pemberton ay pinagpapatuloy naman ng Olongapo City Crime Lab ang kanilang pagpoproseso sa question specimen upang magamit nila itong ebidensya kung kinakailangan. Samantala, Mike, isang source ang nagsabi sa GMA News na ilan nga sa mga hindi nagawa ng PNP ay hindi raw nila naisama sa kanilang report na isinumite doon sa piskalya yung ginawang parallel investigation ng NCIS ng Estados Unidos. Yung NCIS daw ay may direktang access kay Pemberton kaya naman maaring hindi nila magamit yung pagpanayam ng NCIS sa nasabing sundalong Amerikano. Mike? Maraming salamat, Ian Cruz.